Ashley Alemania. And I'm Sydney Arellano. And welcome to MPL Podcast. Okay, girl, you ready? Yes, I'm ready. Ayun, so ready na tayong dalawa, girl. So do you have any idea kung ano yung magiging topic natin for today? Yes, I have an idea. Oh, panis, di ba, girl? Hindi mo gano'n ka-energetic ngayon. Mukhang excited ka na sa gagawin natin. Sige, If you're umpisa not- na yan. Yeah, okay. If you are familiar, alam mo yun, meron ka bang masasabi about the story of The Last Time I Saw You? Oh, yes, of course. The author of this novel is Arlene J. Chai, also known as... she is a Filipino-Australian author. Ang madalas na nagloloob sa kanyang gawa ay about themes of family, identity, and immigrants. Okay, girl. To share this thing, I know, nabasa mo na rin naman yung story na to, di ba? Of course. So, di ba, alam naman natin na kumbaga, ang nakapaloob or kung ano talaga yung reason ng story na yun is about the mother and daughter conflicts. Ikaw ba, girl? Have you experienced na ba yung, alam mo yun, yung nagkaroon kayo ng complication ng mother mo? Yes. Well, hindi naman may iwasan yung mga ganyang situation, pero siguro masasabi ko yan nung medyo bata-bata pa. Lalo na nung mga time na nagbublong pa lang, yung parang hindi pa pinapayagang gumala-gala, ganyan. Talagang nag-work kami ng nanay ko. Eh, ikaw? Ikaw ba? I don't know how to answer it, Yeah. pero, okay girl, so to be clarified po, I didn't grow with my mother because she passed away. But, I have stepmother. So, tinok niya ako as her own daughter na rin po. So, syempre, kahit paano, nabibigyan niya naman ako ng knowledge. Baga, nagkakaroon din naman kami ng tampuhan. Yes, Hindi naman siya nagkakaroon. nagulang. Yeah, ganun. So, to be specific, meron din. Meron kumbaga. Yeah, nagkakaroon talaga ng conflict at hindi naman talaga siya mawawala. Okay. So, before we go and start this podcasting, I want to put some twist. Oh, what twist? Twist talaga sis. Ready ka, ready ba? Yes, I'm ready to... Okay, girl. So, I have here a guided question. Okay? So, gusto ko, girl. Siyempre, pag kumuha ka ng question, tayo, Sasagutin natin, no? Oo, Sige. sasagot talaga tayo. Papalit tayo, Dante. Oo. Sige. Para, kumbaga, na-explain din natin sa Okay. mga nanonood. Yes, para malaman nyo din kung yes. ano yung napag Kung ano laman talaga ng yung, kwento. kung ano talaga yung meron sa The Last Time I Saw You. Okay, okay. Okay, girl. Ready ka na ba? Yes, I'm ready. Okay, you should be. Okay, girl. I want you to pick one index card here for the start or the starter of our podcasting. Okay, girl. So, pag-uusapan na natin, di ba? Okay. Okay. Ano nabunot mo? Eto. What makes this author or literary work significant in the modern era of Philippines literature? Okay. Ano ba? Siguro ano? Ano naiisip mo dyan? Siguro yung sa conflict ng isang family sa panahon din ngayon, sa ganon. Naglalarawan siya kung paano yung pakikipag-ugnayan natin sa isa't isa. Sa ngayon kasi more on technology na tayo. Kaya natin siyang ilabas yung mga saloobin natin sa social media. Syempre may mga friends naman tayong family natin, ganyan. Yeah. So nababasa din nila doon. Kung dati kasi wala, hindi nila kayang i-voice out ba yung mga Yes. nararamdaman nila. Ganun. Ito naman, I think, this literary work by, ano ba yun? Ang alam ko kasi, this work has a huge contribution sa atin as a Filipino. Okay, kasi, alam mo yun, nabo-voice out tayo eh. Kumbaga, nagkakaroon na tayo ng knowledge. Tapos, yeah. And again, parang yun nga, nagbibigay siya ng boses sa atin as individual. Yes. Right? Yun yung maganda sa ngayon. Yes. Okay, girl, it's your turn for me to take some question. Pipikit ako para kunyari ano. Pipikit tayo. Dapat bawal ng ilan.
how do you think the author or their characters would react to today's major social, political or cultural issues? Okay, girl. Okay, for me Okay. yan. Siguro parang they might find it as a parallel. Alam mo yun, nagigets mo ba ako? Between the, alam mo yun, the passive justices, alam mo yun, syempre nagkakaroon tayo ng kanya-kanya experiment kung paano tayo mag-deal sa kanya-kanya problems. I think, yun. Tapos yun, society challenges. Yun lang, okay? Okay. So, Ready ka na ba? Ikaw naman yung bubunot. Yes, of course. Titikit ako. Oh, ikaw pala bubunot, sister ko. Go, 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 go. Okay. Ako na ba magbabasa? Yes, ikaw na ba eh. What modern issue will most interest your chosen author or literary character? As it tackle on the story is about sa para ano ba to? Para mawala ng tirana and yung lifestyle na binild in nila, ganon. Siguro. Siguro nga. Medyo maano yung sagot mo, Bea. Pero, sige, ako naman. Medyo gusto kasi tayo, sister eh. True. Thank you. Close. Ay! Okay. Okay. Sige. In this question, if the author or character had the chance to write about the modern day Philippines, how do you think their work would change? I think, paano ba to, girl? Now, I think mababago siya in a way of, on how children, will, alam mo yun, makaka-step up sa sitwasyon. Kung paano sila makakasabay eh. Di ba? Yeah. Kasi most of the kabataan, parang hindi na naiintindihan yung mga pagbabago. Kasi nasa naniniwala na sila ngayon sa kung ano yung, kumbaga yung gusto-gusto nila eh. Di ba? Yes. Kasi- Kung ano yung nakikita Yeah. nila, dapat ayun lang. Oo. Ano And yun, most of the kabataan ngayon. Parang, pero, I still believe din naman na parang, they're still aware naman. May awareness din naman sila kung, alam mo yun, kung ano yung nangyayari sa society natin. Ang sa akin naman dito is siguro mababago yung pag-handle ng situation nila sa family kasi mas aware na sila kasi through social media syempre may napapanood sila mga siguro mga good news, yung mga positive vibes about their family, ganon. Siguro nagiging aware sila na kapag nangyari to sa akin, ganun magiging actions ko, ganun na lang. Yeah. Ayun lang. So the last one Okay, let's is one questions. Okay. Pwede last na to eh, di ba? Yes, last. Sabay na natin kasi. Sige. Okay. What would be the first thing you would ask your author or character if they were transported to the present day? Sige, ako na muna sa Sige. I think, gusto kong tanongin si Caridad eh. Ganun Sige. ba yun, di ba? Oh. Gusto kong tanongin si Caridad. Kasi parang ako eh. Alam mo yung parang naiintriga ako sa kanya. Naiintrigue talaga ako sa kanya sis eh. Kung paano niya. Or kung ano sa kanyang palagay. Yung sa pagtatago nila. Alam mo yung sa pag-hide nila ng mga what do you call that? Secrets. Yes. Diba? At paano niya To their family. Nagtatago kasi sila ng mga secrets sa isa't isa. Paano niya na-handle to hide some, alam mo yun, ng secret sa family niya. Dapat talaga nagiging vocal tayo sa family niya. Lalo na nasa ibang bansa siya, tapos yung nanay niya nasa Philippines, nagtago siya. Di ba dapat maging vocal kayo sa isa't isa kasi malayo na nga kayo. Ganun. Now, do you have any question pa? Ikaw ba? Ano bang masasabi mo sa mga kabataan ngayon yung mga attitude nila sa mga magulang nila kapag hindi sila napapayagan?
Actually, medyo, parang medyo sabihin na natin nabibis-smooth ako eh. Kasi, when I grow up, alam mo ba, I've never ginawa sa magulang ko na pag ayaw nila. Yung parang Pipigil sasawayin ka ko, pa. parang pipilitin ko, no, I never done that. Kasi, alam ko yung kaba. Alam mo yun kung gaano yung makakaramdam ka ng guilt na, na may magulang na naghihintay sa akin, parang ayoko sila bigyan ng burden. Gets mo ba? Sa akin naman, sa experience ko, medyo kasi ako nung kabataan. Yung kabataan ko. Para kasi kapag alam ko namang kaya ko sa sarili ko, yung kaya ko naman, yung hindi mo naman kayang problemahin. Parang kapag magsasabi ako sa magulang ko, tapos ayaw nila, ganyan, parang pinipilit ko pa rin kahit siguro yung words na nasuway na ako, ganyan. Kasi para sa akin, alam kong kaya ko. Tapos parang sasabihin ko na lang siya kapag natapos ko na. Ganun sa akin. Okay. Yun lang. Okay, girl. So, as we end this, the last time I saw Mother Mother was great Good. exploration. Yes. Family exploration. Kasi, hindi naman alam yung story before eh. Yes. Hindi naman natin alam kung ano yung klase ng buhay ng bawat pamilya. Kumbaga, At may matututunan din tayo sa novel na yun kasi pwede nating ilagay natin sa buhay yun. Like, yung mga secrets ng ibang family, like, pwede nating sabihin na lang para hindi na lang magkagulo. Ganun. Pero diba, kung i-compare natin yung past family, paano how they run their family sa present. Grabe. Ang laki ng changes. Ang laki ng nga ng bawat- pagbabago. Yeah. Kasi, sipin mo, di ba, parang ngayon kasi parang yung mga parents natin, yung mother natin, naging soft na eh. Oo. Kasi, alam mo yun, kumbaga, as they grow up, Yes. parang kunyari, di ba, kunyari ikaw sa bata ka, dadating ko sa point na pag nagkapamilya ako, I don't want to be my child be treated like this. The way I'm Yes. feeling. Ganun. Di ba kasi, May ganun tayong feeling na kapag naging magulang ko, ayoko maging ganito, maging parang naging strainer tayo, girl. Oh, yes. And kasi we strain the dirt or the, alam mo, excess trauma sa pamilya natin. Parang hindi na natin Oo. idadalhin pa sa mga susunod na generation. Ganon. Okay. Okay, so As we end this podcasting, I hope you all like it. And Yes. again, I'm Sydney Arellano. and my name is Ashley Alemania. And as we bid goodbye, and thank you for listening, MPL Podcasting. Thank you. Na 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 diva is a female version of